Monay. And I know you think I'm not the one. My love you think is fake, but my heart for you will stay the same. My love will always. Hi guys! Gusto ko lang sabihin na okay na po si Baba, slaying na siya. And I want you guys to know na na-appreciate niya ang comments. Hindi niya pinanood ang video as advised by me, with the author. Nakita niya naman sa title at sa picture na, Baba, don't watch this. So, sinunod din naman. Pero, binasa niya daw yung comments. At buong araw kahapon, yun lang ang sinasabi niya sa akin na parang, you did it. Ang ganda daw ng comments. Natatouch daw siya pag sinasabi niyo, ang ganda ng family namin at parang nagiging role model kami sa tao kasi yun nga ang advocacy ng tatay ko. So, na-appreciate niya po. Yun lang ang gusto kong sabihin. And saka na natin siya i-interviewin pag kumpleto na pong ngipin niya kasi nagkatatanggal yung mga ngipin niya, mga na ang natanggal. So, baka kung i-Q&A ko siya, ang daming lumusot na sagot. So, saka na. Yun lang. Thank you. Hala ka siya sa bunganga ko. Oh, the map! I wonder what that sounded like. Grabe, hindi mo man lang iniwan yung ubo mo sa bahay. We're going to Boracay today. Lakas ng amats niya. Kaming dalawa lang. Walang Malu at Charlie dyan sa likod. Walang tote bag. Walang tote bag. Tapos may plastic na yung may lansones, pero may yung sagbot. Ay, hindi namin mahal ang nanay namin. Pero, ang sinasabi namin sa kanya, every trip, Boracay man yan, London, kahit saang lupalop man ng mundo, andito na ako. Andiyan kayo. Hindi. Dapat may dala siyang tote bag na may mga pagkain, may prutas. Tapos tig-2, 3 yan. Tapos bukod pa yan sa mga maleta namin. Tapos yung carry-on bags namin. So lagi kami lahat nag-aaway kung sino magbibitbit. Tapos nagagalit siya pag kulang na ng mga kamay. Pero we miss you. Yun lang naman ang gusto namin sabihin. So ngayon, we are tote bag free, not so much parent free kasi gusto namin nakasama sila, but at least we are tote bag free today. Hello, pasingit lang, napakaganda naman ng sisingit dito sa video nyo na to. Saglit lang to, magpasalamat lang muna tayo sa sponsor ng video, Pocket Broker. Kung gusto na kumita ng pera from trading, Pocket Broker is the app for you. It makes trading so simple, even for beginners. Isa-isahin natin. This is how you can earn money in 3 steps. Step 1, download the Pocket Broker app and sign up. Step 2, place your first trade. And step 3, balikan nyo na lang after a few hours. Kumain muna kayo, balikan nyo na lang. And tatagan nyo ang loob nyo and wait for your earnings. Don't forget to use my promo code to get an extra bonus pag mag-sign up kayo. May mga iba't ibang tools din sila sa loob ng app. Mukha lang siya nakakatakot but this can all be learned and it's a lot less complicated than you. Madali niya mag-sign up sa Pocket Broker in just seconds. Gamitin lang ang email nyo, Facebook, plus hassle-free ang cash out. Mabilis ang withdrawals with 0% commission. Pwede ka pa pumili from bank transfer, e-wallet, or crypto. And super secure. So, ano pang hinihintay nyo? Gamitin niyo ang link nasa description. Gamitin niyo ang promo code ko and start your trading journey today. But always remember to trade mindfully and please be aware of all the potential risks along the way. But happy trading! Pupunta nga kami ng Boracay. Kaming dalawa lang. First time namin mag-road trip na kaming dalawa lang siya magde-drive. First time sumakay ng pick-up na to sa barko. Ano gagawin sa Boracay? Swimming. Sus! Wala. Alam niyo yung pangit dito, like gusto ko siyang i-booking pero may mga alam na kasi siya sa buhay ko na kapag i-booking ko Audio sa TikTok eh. Call girl. Prostitute. babaeng mababa ang lipad. Amo na? Nga naisip mo na? Wala, I just... Nga mo ka na per me ang vlog ko sang last nga sa Boracay. Gulpi ka lang gambal nga. Gusto ko, itlog mo. Eto na guys, we're gonna touch some grass. We're gonna stop being on our phones so much for 4 days. That's it. Nakalimutan ko na yung sinasabi ko kanina basta naghanap kami ng Jollibee. Pag kunwari nanonood ako ng vlog, tas parang, alam mong baboy talaga ako minsan. Manonood ako ng vlog, tas kunwari na papunta na sa part na magla-lunch na sila or mag-order, tuwang-tuwa ako. Sobrang baboy. Like, hala, ka-order na siya or hala, kakain na siya. Tapos kunwari, di ba build up niya to the point na, okay, we're about to order, we're gonna buy, tapos we're gonna wait for our food. Tapos pagdating na ng food, ang bilis lang ng food na part na nagagalit ako. Because
Take me with you. You're Take... sad because it's not a food vlog or something. Oh, bakit naputol yung food? But I do the same also. May Jollibee na. Ungitan mo ka? Oh? How the fuck am I gonna eat? We can stop a little bit. Like, bili na nasa Bacolod, boy. Puta madre. Anong puta madre? Motherfucker. Whore, ito ka whore mother. I don't know. No. Yeah, because your mother is a fucker. So yeah. Hindi mo na... Puta, whore, fucks, mother. Lang 8 AM pa lang do, nakakuta na ta sa... Foolish heart. Foolish heart. Oh, wala ka, bread? Hindi No, wala ka bread. Abong sa akon, dugang ako na nakanon, narinig ginalagas ko nakakanon lang. Oh, kadiri! Agi, ano ginimo ko para ma-deserve ko? Wala, butter, kag syrup. No, tapos ko nahungitan ng driver, tati, excited ako kaya ako nakakaon, di po. Wala galaya, syrup. May manggani ah. Gulang gani, pero testing lagas. Ano yung perfect, bite? The perfect bite. The perfect bite, pare. Don't walk away from me. Corned beef, pare. Ha? Your love I remember forever. Stupid! Don't You're so stupid! even. Ang bobo That's like mo! I'm looking at myself, I'm like, wait, something's missing. You're so stupid! Took me 6 hours and 222 kilometers to realize. Imagine, umili siya ng temporary tattoo. 2 months ago, hindi pa nabubook ang trip na to. Bumili na siya kasi para mag-Boracay siya. May mga tattoo na daw siya. Tapos kanina, pagpasok namin, sabi niya, let me go look at myself. Sabi niya, ay puta madre. Imagine 2 months ago, pinapabili niya sa akin, kinukulit niya ako. Sabi niya, orderin mo na. Ang ganda-ganda ng tattoo. Tapos pinilipin. Alam niya na kung saan niya ilalagay. I handpicked that shit, man. God damn. Hindi pa lang 2 months. I think it was 3 months ago. Something felt missing. Like, wait, something's wrong with my body. Tapos pinractice niya na yung ibang tattoo. Tinry niya na noon. Damn! Tinulong-tulungan ko pa siya kahit antok na ako na. Sabi niya, I wanna buy tattoos now. Gutom na ako. So, uunahin na muna ang gutom kesa sa antok today. Nilagyan ko talaga ng ganito kasi umuulan sa labas. Tapos gusto ko iparating sa mga tao na, guys, I just got here. Ano ba? 15 minutes ago. Kaka-land lang, oh. Land trip, gali iya. Parang, don't be so hard on me. I just got here. Ang lamig. I just got here. Hey there from Camille's. Happy Tuesday. Tutorial on how to use a scarf. Little knot in the back. And you have a very chic looking shrug. This is tutorial number 2, and it's equally as easy as the first. And you tie them in a knot. You start draping on your shoulder. Just like that. And you have this kind of flower effect here, and it creates a beautiful drape in the back. And hold the point, bring it around your neck, and bring this down. Bring it over the right, bring it up, and create a loose knot. Do a little zhuzhing. Just skirt. Nagaw na. Nagaw na pa. Sige, kaya pa na. Let's go. Nagawa na, may manyaga na ta. Pusha pa dako pa nangabulig. Alam mo ka panuwag. Okay na, oh.
Big help pa na siya. Kay magwa na tada. Ginawa ko na ang Boracay ng medyo bacolod na rin. Because in terms of restaurants, meron na akong mga top picks. Like, meron na akong mga lugar na komportable ako. Parang same din dito sa Bacolod na kapag may gusto ako, doon na lang. So, this one, yung cafe na to, pinupuntahan ko to just for the vibes. Gusto ko lang yung outdoor seating nila and yung location. Kombucha, okay din. Pero food, not so much. But same din sa Bacolod. May mga tinatambayan din kami na kahit alam namin na hindi naman super bet ang pagkain. Pero kasi vibes, sometimes ganyan talaga eh. Wala naman, share ko lang naman. May thing ngayon sa TikTok na parang what a privilege it is to be blah 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 blah. And I wanna say nice things today because I'm not feeling like a bitch today. But I'm not gonna say it. Ito type ko lang because nako-cornyan ako pag ako magsalita. Okay! I thought the past dictates my life. I thought my luck was never gonna turn around till I met you. Haha! Got him! 2 types of people. Ang pahat mag-Halloween. The slut. Halloween's the only time when girls can dress up as total sluts. But I look like Super Mario. That's why I'm just gonna say Super Mario. Hindi ko kasi ma-delete yung eyebrows. I look like her. Okay. I will not accept a life I do not deserve. Hindi ko siya... Sino ba kamukha ko? She has an axe. Oh yeah? I think Well, Tata Brisa. You know what would be funny? What? What if no one actually dresses up this year? Who cares? Yeah. Kung walang ganon, parang Super Mario ako. Di ba? Parang, ano na, elf. Ang dwarf ni Snow White. I will not accept a life I do not deserve. I'm a fucking star! The whole world is gonna know my name! Say it now. I will not accept a life I do not deserve! This is the Boracay of my dreams. Si Aman lang ang aalis today. Ito na ang pambawi ko sa inyo na mukbang. Dalaway kuyagi. So, I got 1-piece chicken na may burger steak, fries, plus baby ice cream. Okay, bye! Just how fast the chime changes. What? Just how fast the night changes. Noon, ako lumalabas, tas ayaw niya daw. Tas ngayon, tingnan mo. I would rather be here eating my Jollibee. Na na na, na na na. And then, may narinig kasi ako na maganda daw ang movie na The Substance. Guys, gusto ko ma-experience nyo kasi talaga to with me. So, let's put in some work. Halloween kasi ngayon, kaya ako dinala laptop ko kasi puro mga horror lang papanoorin ko dito habang mag-isa ako sa kwarto. Look guys, isn't that just so good? Bye! Dalaan kay Mas, itulog na ko ka na. Yeah. Where? Whole time po ulit. Oh. Nox, wala curfew ba? Kwarta mo? Hindi magdala debit? Yeah. Pila cash dala mo? Oh, I'll leave the card here? Leave your debit card. Yeah. I got it in a moment. Have a great time. Thank you! Magma-mouse moment muna ako. Nalakat na gid siya, guys. Isasalang na siya sa initiation. The fuck just happened? Hindi ko lang ba't ako na pa burger stick. Di naman ako lasing. Kasi diba, kinikrave ko lang siya pag lasing ako. Pero parang ang sarap kanina. Wait nga lang. Gusto ko din makipagchikahan. Kasi nga, gawin ko na lang mukbang to. Ayoko kasi talaga mag-vlog ngayon eh. Gusto ko nga sa TikTok ko lang i-post eh. Girl, ang saya na andito na naman ako sa Boracay ngayon.
I feel like hindi talaga ako magsasawa. Favorite ko talaga dito. Ewan ko ba? Hindi sa pagmamayabang or ano, pero siguro pang 20 ko na to. As in, no joke. Mas madalas ko siyang hindi binablog. Kasi nga paulit-ulit. Pero parang may something new naman sa routine ko every time. Pwedeng kasama friends. Minsan, lumalabas ako gabi-gabi. Ngayon, iba naman. So, happy ako nandito ako. Hindi ako proud. Nandito ako kasi nangutang pa ako kay Aman para makapunta ako dito kasi na basta. Nasimot na. But, pinagbigyan naman ako ng kapatid ko ngayon. So, talagang pinautang niya ako. Like, hindi siya recommended, guys, of course. Pero wala na talaga. Sino pa bang tatakbuhan ko? At hindi na pa naman daw gagamitin. Kaya ang topic ay utang. Nakaya namin mag-road trip. Mga 7-8 hours, kaming dalawa lang. Noon, pag nasa isang sasakyan lang kami, kahit like short lang na mga trips, kahit papunta lang sa kabilang bayan, mag-aaway talaga kami just because humihinga kami sa isang sasakyan, yung parang ang liit ng sasakyan, tapos andyan siya. Tapos, kasi nagsusuntukan kami sa likod, tapos gusto ko ako sa right side, sa likod. Tapos, biglang gusto niya na din. As in, nung adults na kami, nung mga college na ako, doon na siya nag-adjust na sige sa left na lang siya. Pero as in, kahit mga high school ako, pinag-aawayan namin yung upuan sa likod. Tapos, laging may kutsilyo ang nanay ko sa sasakyan. Ay, hindi niyo alam kung ilang beses na inalok sa amin yan. Ang kutsilyo na yan, sa loob ng sasakyan. Parang, sige, magpatayan na lang kayo kasi parang nakaka-inspire kasi talaga mag-away pag nasa sasakyan noon. Tapos, kahit taguin nyo on the down low, naririnig sa harap. Tapos, masistress yung pamilya mo. Ganun kami noon. Like, pagod na sila mag-drive. Tapos, eto pa kaming dalawang walang pakialam sa mundo. Away pa kami ng away sa likod, suntukan, ganyan. Tapos, hindi talaga titigil hanggat walang naiyak. So, para gawin namin to. Narang amazing na to. Hindi ko in-expect na kakayanin kong mabuhay sa isang kwarto, isa sasakyan kasama ang the same kapatid na halos saksakin namin ng isa't isa noon. Hindi sila sumama nila mami kasi busy sila. Si Baba parang hindi pa kaya ang long haul na trips. Tas land trip pa kami, ilang oras. Parang kapagod for him. Ito na. Anood na muna ako. Update. Anissa doesn't want to go out. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss it, I will tell. Hindi rin ako lumabas the next day. At somehow nakaabot ako ng Station 1. Ayan na ang pinaka-Boracay na nakita ko nung araw na yun. Hindi ako lumapit sa dagat. Hindi ako naligo. Naligo lang ako sa sabaw ng milk tea. Nag-enjoy naman ako. Yan lang kasi talaga gusto ko gawin eh. Parang sa trip na yun, parang gusto ko mag-brain rot. Gusto ko mag-feeling na local lang ako doon. And this is common for me. Kakain lang ako ng manok, inom ng milk tea, manonood ako ng Minions, magne-Netflix ako. Walang hinahabol na activities, na schedule, itinerary. Eh, wala naman talaga usually. Pero ngayon, parang gusto ko lang mag-bed rot. Ang saya mag-bed rot sa hotel. I love my room at sana hindi siya magselos pag sinasabi ko to. Pero iba kasi talaga. Mas iba yung bedsheet, iba yung unan, may remote ang aircon, hindi ko yung magliligpit sa umaga. Hello, sa mga hotel sa Boracay, hindi niyo pa ba ako napapansin? Inspirada lang. Mag-haul na ako ulit. Na-miss nyo ba? Kada buwan ako noon nag-haul. Ang pinagkaiba lang doon is, daming budol nun. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit ko talaga as in promise everyday. Excited ako ipakita sa inyo to. Kasi, wala na ako masyadong biniling makeup. Diba? So, feeling ko naging stagnant lang yung ganda ko. Pero, bumili ako ng mga bago. Kaya natutuwa ako i-share to sa inyo. Yung iba, ganun pala yung mga products ko. Pero lalo mga lip products. Excited na excited ako. Kasi feeling ko gumanda talaga ako sa mga pinagbibili ko. Mag-sunscreen muna tayo. Ito lang, nakasanayan kong sunscreen talaga. Lalo pag before makeup. Kasi, ang watery niya eh. Hindi man lang siya sunscreen. Parang ginagawa ko na din siyang moisturizer.
Recently, mga ilang weeks or months na din, hindi ako nagfa-foundation or concealer kasi lumala ulit yung skin ko at na-notice ko na baka dugyot talaga ako. Like, feeling ko pag nag-foundation at concealer ako, kahit linisin ko siya sa gabi, hindi pa din ako parang malinis. Tapos ang dami kong nagiging pimple. Ngayon, tinigil ko siya. So, wala pong foundation or concealer dito. Powder lang. Pero, hindi ko budol to kasi hindi ko to bet. Ang Get Ready With Me na powder. Kasi, first of all, hindi ko siya shade. Kinuha ko lang siya kasi nagmamadali na ako noon at ito na ang closest shade sa akin. Pero, fault ko na hindi ko shade. Ang hindi ko trip is, so dinami-dami kong powder, siya lang talaga yung nabasag sa bag ko. So naghanap pa ako ng talagang magandang powder. Parang hindi na kasi siya same sa, noon favorite ko yung powder niya eh. Ngayon parang, ko alam, nag-iba ba siya? I think ang packaging lang talaga ang nag-put off sa akin. Kasi foundation pa lang, sira na yung packaging ng akin. Nagli-leak siya. Tapos yung parang lipstick ko naman na Get Ready din. Lagi siyang lumilipad. Kasi parang button siya ganun. Tapos kahit hindi ko siya i-click, kumakalas lang siya. Pero ang winner sa kanila na masasabi ko ay yung kanilang blush. Ang ganda, naubos ko talaga yung blush na yon, yung sobrang pink, na akala ko hindi bagay sa akin. Pero ang ganda, ang tagal mawala. Kung may ma-recommend kayo na powder guys, baka kayo ang pwede mambudol sa akin, please. Ayan, medyo papunta na tayo sa mga exciting. Hello, feel ko guys. Wala, tatlo ang blush ko. Tatlong pagpipilian ko, pero isa lang binuksan ko. Kasi parang namanul ako ulit ba? Ano bang namanul? Parang first time ko lang ulit. Bumili ako ng Vice Cosmetics na blush. Nabudol ako kasi lagi ko na siya nakikita sa TikTok. At magaganda ang reviews. Pero ako, di ako napapaniwala talaga. Kasi baka, Vice supporters lang kayo. Pero ganda pala talaga siya. Hindi ko alam kung nadala lang ako sa babae na nagla-live sa TikTok ng Vice Cosmetics na, bili na kayo, babes! Bili na kayo! So, for Marianas, ang perfect talaga is si Always Blushing, Always Serving, nadala ako sa pag-ganon-ganon nyo. Ang naiinis lang ako at naiingit ako sa inyo kasi nabili ko to regular price. Now, days after lang, nag-sale siya. As in, ang parang kalahati, nag-buy one, take one to 245 ko pa to nabili, which is, mura na nga siya. Pero, malas ko. So, meron akong Always Blushing, Always Serving, and Always Sweet. Excited talaga ako sa Always Serving. Parang mauve kasi siya. Ito parang orangey, peachy, ganyan. Pero maganda talaga. Ewan ko sa inyo. Kaya ako bumili. Kasi may napusuan akong blush na parang binigo ako sa huli. Ito yung BLK na creamy all over paint. Ang shade niya ay peach. Napakaganda nito. Ang ganda ng shade. Pero, bigla siyang umasim. Tingnan mo, may mga brown-brown, ganyan. Tapos, umasim talaga. Like, ang baho. Ang baho talaga. Para siyang nilagyan ng apple cider. Ang ganda pa sana kasi ang laki ng applicator niya, Ang taba. Ang ganda ng shade na to. Sobrang sayang. Bago ko pabilihin to, kasama ko yung friend ko, sabi niya, mabilis bumaho yan, Ako naman parang, baka mabaho ka lang. Isip ko, sige, ingatan ko na lang. Like, hindi ko na lang i-apply direct like sa lips or sa cheeks ko. Tapos nung bumaho, parang naduda pa ako sa self ko. Sabi ko, ang dugyot ko na ba talaga? Like, panis ba talaga laway ko lagi? Or ang face ko na parang foundation ba yung nalagay dito? Pero nagtanong din ako sa mga influencers na gumamit din ito. Bumaho din daw yung kanila. Akala din daw nila, dugyot lang sila. Pero hindi pala. So, don't doubt yourself. It's the product. It's not us. Sayang kasi ang ganda ng shade na. But, ang gagamitin ko is itong O2O. Matagal ko na ito binili. Na, ang tawag sa blush na ganito? Parang stick. Parang lang. Kit-kit lang. Minsan, pag wala akong bag, ito lang. Nilalagay ko sa bulsa ko. Tapos, pwede na siyang blush. Pwede siya sa lips. Tapos, bomba na! Ayan lang. Ganyan lang ako mag-blush. Wala akong pakialam. And then, siguro maglagay ako ng blush sa gitna kasi para alam niyong galing akong beach. Bomba na! Move on naman tayo sa kilay. Eto, siniskip ko na to minsan kasi tamad talaga ako pagdating sa kilay. Hirap ako maghanap ng eyebrow pencil. Tapos kung saan ako napadpad sa TikTok. Tapos napakamahal na eyebrow. Tapos parang kung isiskip ko lang naman, ba't ako gagastos sa mga more than 200 pesos para sa isang eyebrow pencil? Kasi hindi ko pa siya. Gusto ko siyang matutunan pero hindi ko pa kaya. So ito na muna tinry ko. Water eyebrow pencil daw siya from the brand. Bia. Yung gagawin mo lang, ganito yung, parang ball pen. Maninipis lang siya. Ganyan lang. Parang good kilay day ko ngayon, so hindi na siya ma-appreciate. Pero, pag hindi, ang ganda nito at hindi siya natatanggal. Hindi ko alam paano nangyari yun. 50 pesos lang to. So, yun lang. Actually, meron akong binili. Thickening brow mascara daw. Subukan ko nga. Gusto kong mag-light yung brows ko Nagawa ba siya? Nag-light ba? Ala, hello? Ayan, para feathered ang brows look of the day. Anong brand to? Hindi ko alam.
Basta, mura lang mga yan. Okay naman. Di ba? Tapos medyo natakpan yung scar ko. Actually, sa totoo lang, meron pa akong isang gustong itry. TikTok din, Mlen Diary na, ganito. Falsies. Alam kong makapal ang lashes ko, pero gusto ko yung bongga na! Yung ganon. Ayoko magpa-extensions kasi lagi kong kinakamot yung mata ko. So, eto yung pinaka least invasive kasi parang mascara lang siya. Ito yung lash bond na tinatawag nila. Mascara lang siya. Apply mo sa lashes mo. Tapos, pag didikit-dikitin mo na yung mo. Nawala ang aking Channing Tatum. So, gagawin natin to ng kamay-kamay lang. Sanay naman na tayo dyan. Girl, hindi ko alam paano gumamit ng ganito. Dito ba? Sa lashes ba mismo eh? Hala, ang bobo ko. Saan ba nilalagay? Mamaya Diyos, girl. Ilagay ko na. Uy, hala, Lord. Hello? Tangina. Girl! Ano ba? Tama ba to? Uy, balikan ko na lang kayo. Guys, mga 30 minutes kong ginawa to. Tapos parang wala. Hello? Ika-curl ko na lang. Maganda siya. Sana kung may tweezers ako. Sino ba kasing nagpilit sa akin na gawin to na walang tweezers? Wala naman. Hindi pa ako marunong kasi paano talaga siya i-apply. Pinantay ko na nga lang kasi yung plano, tatanggalin ko na lang. Hindi nga siya matatanggal. So I mean, at least na-prove niya na pang-matagalan siya. So, nilaban ko na lang. Parang kung idaan mo naman sa confidence, parang may nangyari naman. Ganyan na siya. Okay naman, di ba? Moving on, medyo patapos na tayo, believe it or not. Let's go sa favorite part ko, which is my lip combo. Parang lang ako, fast food. Nagmi-mix and match lang ako ng mga bet ko na lip combinations. But today, ang napili ko ay ang simula ng pagbabago, lip liner. So, dito talaga nag-start ng pagbili-bili ko ng mga keme-keme root. Sa Vice Cosmetics na lip liner, ito ay Last Kiss. Ito naman, Kiss Is It. So, ang gagamitin ko ay Last Kiss ngayon. Mas pinky peachy, churva-churva siya. Magbabagong buhay niyo after niyo mag-lip liner. Ginigilig ako kasi ngayon ko lang na-discover ang beauty niya. Maliit lang siya na difference, pero parang malaki. Tapos ewan ko ba, feeling ko mas tumatagal yung lip design ko pag naka-liner ako. And dito lang ako nagla-line sa kaasa. And then, itong Duru. Itong shade na to is Softer Light. After ng lip liner, ito nilalagay ko. Actually, kahit ganyan, okay na yan. Pwedeng-pwede ka na mag-staff dyan. Diba? Sobrang correct na. Pero hindi pa ako nakakontento dyan. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng Capuvini. Alam niyo naman na ever since buyer talaga ako ng Capuvini. Bumibili pa din talaga ako ng Capuvini. Ang gagamitin natin today, let's see. Sige, itong puti. Lalagay ko lang siya sa inner corners. Hello, ang bango pa, may chocolate. And for the finishing touches, sobrang bango nito, Vice Cosmetics. Winner ka dito, bago nila to. Ata, ang perfect. Ang ganda. Dapat kita ambra. Diba? Pag ilalagay mo to, melon magic to. Pag nilalagay ko to, nilalagay ko lang sa gitna and sa taas. Hindi parang buong lips kasi mukha nga akong kumain ng isang lechon manok. Pag ganun. So, dito lang. And dito. Ang bango, nakakatuwa pag mabango yung mga products. Kasi feeling ko, bata lang ako na nagbabahay-bahayan. Like, ganda-gandahan. Tingnan mo siya. Tapos, ang bango pa. Sobrang winner ko dyan. Di ba, lakas maka-Pasko, parang, have yourself a merry little Christmas. Let your heart, finished product, guys. Okay. Moving on. After ng makeup, ano ba? Okay, dito tayo sa mga nasa akin ngayon. So, ang earrings ko ay non-tarnish lang siya, hindi siya gold. Kasi makalimutin ako and kayang-kaya kong iwala ang mga ganyang bagay. So, ang bagay sa akin talaga ay fake lang na mga bagay. So, ito naman, hypoallergenic daw, non-tarnish, churva loop. So, is my necklace. Red siya na heart. Terno kami ng mga friends ko, pero iba yung kulay ng kanila. Same shop lang yung binilhan ko sa ganito. Tsaka yung angel number ko na necklace na 222.
And so far, non-tarnish naman talaga siya. I think, depende din, parang inalagaan ko din naman kasi siya, hindi ko siya inaano na mabasa or gano'n. Pero kahit sa pawis ko naman, hindi naman siya, like, alam mo yung hindi non-tarnish na jewelry na bumabaho talaga, parang kalawang. Hindi siya ganun. So, safe kayo dito. And mura also, tapos lagi siya nakasale. Next, hair products kasi madami din akong nare-receive na comments about dito. First, itong Avo Babe Hair Day Hair Mask. Pag feeling ko patay na yung buhok ko at hindi niya kinakaya yung init or yung pagsha-shampoo ko or yung pag hindi ko pagsha-shampoo, mag-hair mask lang ako lang parang once a week. Ganyan. Baka siya parang normal lang na wala parang amoy conditioner, parang amoy salon. Naging soft naman yung hair ko. Tapos wala naman masyadong hair fall. Yan lang naman ang importante sa akin. And then, meron din ako ng chiffon conditioner. Meron siyang something tas keratin. Keratin! Charis. Bomba na! Yung consistency niya kasi yung parang light, hindi yung parang lotion na malagkit. Kasi parang mas kaya ng buhok ko pag ganun. And then, bumili ako ng Manic na hair mist. Kasi user ako. Gumagamit talaga ako ng Manic na shampoo and conditioner. Hindi ako bayad ni Mr. Kaluwag para sabihin to. Ginagamit ko talaga siya. And ang bango nun, like parang hindi ko ma-explain. Parang amoy siyang perfume pero shampoo and conditioner form. Yung purple na, alam niyo yun yung Manic. Ngayon naubos yun. Sabi ko, mag-try ako ng bago. So ito yung Babe yung tinry ko. Pero gusto ko pa din yung amoy ng Manic mismo. So bumili na ako ng hair mist muna nila. Ganda pa ng packaging. Para wala lang mag-soft, mag-shiny ang buhok mo. Lalo pag, like, after ko mag-plancha or mag-use ng heat. And after ko naman maligo, pag hindi ako tamad, nalagyan ko ng honey na oil sa buhok ko. Gusto ko sana talaga yung, Kerastase. Pero sobrang mahal. Pero ito na muna, siguro, next best thing. Oil lang siya. Ganyan na mabango. Tapos lalagay mo sa hair mo. Kaya lang mag-shine siya. Ganun lang ang bahagya. Sobrang seryoso ko ngayon na nag-haul, guys. Kasi gamit ko kasi talaga to. Tapos walang sponsor to. So hindi ko kailangan magpanggap. Hindi lahat to. These are all my things. Ito, binili ko talaga to. And out of necessity ko sila talaga binili. At hindi yung parang click-click lang ako. Ito yung pang overnight curls ko. So, pag alam kong tatama rin ako mag-ayos bukas, ganyanin ko lang siya. Tapos matutulog lang ako ng ganyan. May lock siya dito. Kapag ganun. Effective naman siya. Ano ba? Paano ba hindi maging effective? And pwede mo din siyang hindi. Anything can be a Charis. Tapos na sa makeup, sa hair care, punta naman tayo sa skincare. Sobrang konti na lang. Parang skincare ko ngayon. Nasimot ko na. Ubus ko na ang kahit mga sponsor sa akin. And can I just say, sa lahat ko ng mga tinanggap na mga skincare na brands, sobrang minahal ko silang lahat ng bongga. Favorite ko sila. Lalo yung Dalba, yung Skin 1004. Hindi ko na maalala paano i-pronounce yung mga words nila. Basta alala ko, sa Dalba, gusto ko yung spray nila. Nakita ko may bagong set na sila ng influencer ngayon na pinapopromote yun. At nagtatampo na ako ng hindi. Sobrang ganda ng products nila. And then sa Skin 1004, gusto ko yung sunscreen nila na watery. Then ngayon, eto na ang mga natira sa akin. First ay toner. Ito ay second bottle ko na ng ISN3. Sorry, hindi ko kasi maalala paano i-pronounce yung mga brand nyo. Pero, second bottle ko na to. Kasi para lang siyang tubig. And pinadalhan nila ako ng isa pang ganito. So, thank you so much po. Pang ano lang siya, hydrate. Toner lang siya. Hindi siya mahapdi. Malapit na siya sa pagiging tubig. Pero toner siya. But feeling ko after nyan, kailangan ko na magpalit. Kasi may ganun yung mukha ko na parang magugustuhan niya yung isang product. Pagagandahin niya ako. Tapos biglang pag nasanay na siya, ayaw niya na. So, kailangan palitan ko muna siya. Tapos balikan na lang soon. Tsaka, kasi ginawa ko yon. Sabi ko, sige, hanap ako ng toner para pang palit. Bumili ba naman ako ng The Ordinary sa Shopee just to find out na fake pala yung shop doon. Like, ang dami niyang followers. Tapos nakita ko sa mga Reddit, ganyan. And sa mga reviews na fake pala yung shop doon. Ang dami followers, mukha talaga siyang legit na ano. Tapos tingnan mo, ang ganda naman ng pagkagawa. Pero nag-breakout ako after kong ginamit to. Tapos sabi ko, nagduda na ako after kong ginamit na parang ang lala ng breakout ko. Doon ko palang sinerch yung authenticity. But anyway, after ko mag-toner, nag-eye cream ako. Random ko lang din to na tinry. Ang Some By Me. Retinol siya na eye cream. And then, after nun ay magsiserum din ako na retinol din. Good Molecules was also okay, pero nasanay din ang skin ko sa kanya, so kailangan ko na siyang palitan. Pero maganda, yun yung first ko na tinry na retinol talaga. And okay naman siya. Sinasabi naman ng nanay ko na ang ganda na ng skin ko.
mas okay siya. Oh my God, nakalimutan ko na ubos ko yung isang tub ng... Eto pala, sa peak ng katamaran ko, bumili na lang ako ng Sambay Me na retinol na isang box na mask. Tapos dinivide ko, sabi ko 800 to 30 pieces. So per day, magkano siya na mask. So parang same lang siya sa price ng mga individually pack na mask. Tapos may retinol yon. Naubos ko yun. Tapos doon lang ako sinimulan sabihan ng nanay ko na, "Hoy, ano gamit mo sa face mo? Ang ganda." Hindi yun nagaganon sa akin na. Lagi yun pag nakaupo kami sa lamesa, titingnan niyo mukha ko parang, wala ka na namang tulog. Pero after ko nag-mask na ganun, yun pala. Buti na alala ko. Pag tamad kayo mag-skincare, gusto niyo magsimula ulit, daan din na lang sa mask. Mag-mask na lang kayo araw-araw. Hindi ko ngayon na araw-araw yun, pero ang laki ng improvement sa mukha ko. And then, what else do I have to show you? Niisip ko kasi, ano kayang lagi niyo tinatanong eto? Phone case. Nililink ko na yan ha. Sana naman matuwa na kayo. Also, my bag. Medyo red/burgundy/brown siya. From Lovito lang to. Gusto ko kasi ipag-graduate na yung dumpling bag ko na from Shopee din. Ano bang laman ng bag ko? Lagi, power bank. Tinakaw ko lang sa tatay ko. Pero galing sa Shopee to. And 10,000 mAh to. May Type-C siya. Tapos may Lightning. More on the electronic side. Lagi din kayo nagtatanong sa IG ko na yung film cam na gamit ko. Ito siya. Ektar H35 na Kodak half-frame camera. So, ito yung pinili ko kasi mas nakakamura ako. Putang ina mo, bakit? Hindi, mas nakakamura ako. Kasi, ang mahal ng film, di ba? Isang film parang 400 to 700. Pag bumili ka ng isang film, tapos regular lang siya na film cam, 32, tama ba? 32 shots lang siya. Pero kung half-frame siya, hinahati niya basically yung isang shot into 2. So, meron kang 70 plus na pictures. Kaya ako siya pinili. Pero, hindi siya masyadong maganda hindi siya masyadong advanced. Parang ano lang talaga ito. Parang plastic nga lang ito eh. Pero gusto ko sa kanya, hindi siya disposable. Half-frame siya. Ang ganda ng kulay niya. And yun. Pero wag kayong masyadong expect kasi hindi masyadong malakas yung flash niya. Hindi siya masyadong maganda pag malayo ka na sa picture. Parang madilim-dilim yung aesthetic niya. Maganda siya sa umaga, ganyan. Pero, kailangan kapaan lang din kung kailangan pa ba ng flash or hindi. So, yan naman ata ang beauty ng film camera is gugulatin ka na lang niya kung maganda ba ang picture mo. Hindi, or kung may kamay ba ng kapatid mo na nakaganyan sa picture mo. Lastly, kasi nakita ko lang siya dito ay mga gamot ko. This one is for my hormones. This is my PCOS. May inositol siya. Inositol. Ewan. Basta, pinaregular niya yung periods ko. TikTok University ko lang din nalaman. Imimix mo lang siya sa tubig. Isang ganito. So, hindi ko alam paano. Basta nag-regular. And then, magnesium. Kasi hindi na ako tawag dun? Ano yung papatulog? Melatonin. Kasi as in bagsak ang katawan ko pag melatonin. Mas okay yung magnesium for me kasi parang ano lang siya. Relax ka lang ganun. I recommend this. Ang melatonin ko is parang ano lang. Kailangan ko talaga bumagsak at wala akong pupuntahan the next day. Doon lang ako mag-melatonin. Pero pag kailangan ko lang help na matulog, magnesium is good. Hindi ko alam din kung bakit. Yun lang, maipaglilingkod ko sa inyo sa araw na to. Yun lang naman ang point ng vlog ko ngayon. Sana hindi nyo skinip yung part na yun. Kasi genuinely gusto kong i-share yung mga shit ko. Ala, may bra ko pa. Anyways, ayun, advance Merry Christmas. Red na red ako ngayon pala. Pati bra ko red. Yun lang. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. Sa tingin titingin sana namin. So, mag-diet, pero gusto ko ng chicken wings. Ngayon. After kasi mag-vlog, parang feeling ko deserve ko lahat ng bagay. Ang process ko kasi minsan is mag-vlog ako, mag-edit ako, tapos bawal akong kumain ng kahit ano hanggat di ko pa natapos trabaho ko. Eh ngayon, tapos ko na mag-vlog. Ang diretso sa utak ko is gusto kong mag-anliw eh. Ba't kaya ganun? Ba't kaya yung reward ko hindi matulog ka, magpahinga ka, or kailangan pagkain? Magpe-pretendan lang ako na kumakain ako ng wings ngayon. Lagay ako gloves. Nakatali na yung buhok. Kuha na ako ng buffalo na wings. Ha! Kanin. Soft drink. Tayo sa wing na part. Yung medyo breast yung kinuha ko kanina eh. Ngayon yung wing. Ganito ako kumain ng wing. Nakagatin ko taas. Tanggalin ko yung dalawang buto. Kasi yung parang pati pakpak. Huwag mong papalampasin. Kanin, habulin mo ng kanin.
Ala, nababaliw na ako. Gusto ko lang naman ng chicken wings eh. Honestly, kanina pa dapat tapos to. Parang ayoko lang na, alam mo yung after mo mag-bonding sa friends mo, parang pwede dito ka lang. Wait, they don't know. Pwede dito ka lang muna. Dito ka na lang habang buhay. Alala ko lang, may tita ko na meet na addict siya sa bubble wrap. Kasi mga anak niya, binibilhan siya ng bubble wrap. Yan lang talaga, like, pag nag-outing, kung may iPad kid siya naman, kailangan may ganito. Binibilhan talaga siya, ha? Tapos magaganyan-ganyan lang siya. O, hintay siya ng pagkain, nakaganyan lang. Nasa sasakyan siya, mag-bubble wrap lang siya. I think about her every day. Sobrang slay niya. Alam, mas slay ako sa phone, hindi sa cam. Hindi ko ma-explain, parang kung bride na may makeup on or bridesmaid. Siguro pa, sa damit ko parang mukha siyang robe. Ewan ko ba? Dami kong sinasabi.